Ang bilanggong si Rohano ay naliligo. Bigla na lamang sumulpot si Fairoat sa banyo at tinitigan siya ng mariin. Galit na lumabas si Ashley at sinigawan siya dahil sa pagiging walang puso at malamig na nilalang. Ayaw na ayaw niya itong pakasalan. Matibay ang loob ni Fairoat, pero malamig siyang nagbabala kay Ashley na sundin siya at masanay sa kanya. Nanginginig sa takot si Ashley. Pagkatapos ay pinilit siya ni Fairoat na pumunta sa isang bridal shop para pumili ng damit pangkasal. Walang gana, si Ashley ay kumuha ng damit at pumasok sa fitting room. Dahil sa pagmamadali, nagulat siya nang may makitang pinto sa likod ng kurtina. Binuksan niya ito agad at mabilis na tumakbo palabas. Sumakay siya ng taxi sa kalye, tumatakas sa mga kinatatakutang gangster. Pero habang masaya siya at malapit na sa bahay ng kanyang kapatid, tumanggap ng tawag ang driver ng taxi, may naghahanap daw sa kanya. Iniharap niya ang telepono sa tenga, ang malamig na. Narinig ang tinig. Nangyari pala na pagsubok ito ni Fairoat. Sinadya niyang bigyan si Ashley ng pagkakataong makatakas para malaman kung susundin siya nito o hindi. Dahil ayaw pa rin itong manatili sa piling niya, wala siyang nagawa kundi ang gumamit ng pamimilit. Nag-ambush siya ng ilang mambabaril sa paligid ng bahay ng kapatid ni Ashley. Sa sandaling makapasok si Ashley sa bahay, babarilin ng mga mambabaril ang kapatid nito. Talagang tinamaan nito ang kahinaan ni Ashley. Wala siyang magawa. Kailangan niyang bumalik sa loob ng taxi at sumunod na bumalik sa tabi ni Fairoat. Ang kapatid niya ay nasa abot kamay lang, ngunit ang makita siya ay naging isang imposibleng hiling. Parang may 1,000 karayom na tumutusok sa puso ni Ashley. Pagbalik kay Fairoat, galit na hinawakan niya ito sa kwelyo at binalaan na layuan ang kapatid niya. Pero ngumisi lang si Fairoat at binyantaan siya. Kung tatakas ka o susuway ka ulit sa akin, sa susunod na makita mo ang kapatid mo, ay nasa libing. Pagbalik ni Ashley sa kanyang silid, lito siya. Masaya ang ina ni Fairoat at binilhan siya ng mas mamahaling damit pangkasal. Ngunit nadidiri si Ashley at pinalayas niya ito. Kumuha siya ng gunting at winasak ang damit para ilabas ang kanyang sama ng loob. Samantala, nalaman ng pulisya na nag-apply na ng kasal sina Ashley at Fairoat. Nagulat si Sam. Nagmadali siyang pumunta sa opisina ng kapatid ni Fairoat at nagtanong kung bakit sangkot si Ashley sa ang mundo ng mga kriminal. Hinala niya na may ibang motibo si Yejit sa pagpapaimbestiga kay Fairoat. Pero si Yejit ay nalilito rin. Tumawag si Sam sa pulis para magtanong tungkol sa lokasyon ng kasalan. Alam ni Yejit na sa bahay ng kanyang tiyo yun kaya agad niyang dinala si Sam sa lugar ng kasalan. Nakasuot ng simpleng suit, biglang pumasok ang lalaking ikakasal sa silid ng umiiyak na babaeng ikakasal. Nakita niya ang sirang damit pangkasal, pero hindi nagalit si Fairoat. Pinuri pa nga niya ito dahil sa ang kanyang pagkamalikhain. Hindi siya natinag sa mga luha nito at sapilitang kinaladkad pababa. Nanlaki ang mga mata ng lahat sa kanyang pagsuway. Sapagkat, walang sino man ang naglakas loob na kwestiyonin ang awtoridad ni Fairoat noon pa man. Nang tanungin ng pari si Ashley kung papayag siyang makasal kay Fairoat, nanatiling nakapikit ang kanyang mga labi. Hindi na nakatiis si Namak at hinimok siyang sabihin, oo. Nang sisang-ayon na sana siya, dumating ang kanyang kapatid kasama ang ilang pulis. Sabi ni Sam, nandito siya para iligtas ang kapatid niyang nawawala na ng 2 araw. Gusto sana sumama ni Ashley, pero nang makita ang nakakatakot na tingin ni Fairoat, nag-atubili siya. Sinabi niya sa kuya niya na ikakasal siya kay Fairoat sa sariling kagustuhan. Hindi naniniwala si Sam at iniisip na napilitan lang ang kapatid niya. 2 araw pa lang ang nakakaraan, doktor pa naman ang nobyo nito. Mabilis na itinulak ni Ashley si Sam sa kusina para hindi na siya madamay pa. Nanganganib ang kapatid niya. Nagsisinungaling siya na hindi siya dinukot ni Fairoat. Nagmahal siya kay Fairoat sa sariling kagustuhan. Pakiusap niya sa kapatid na huwag nang mag-imbestiga pa. Samantala, pilay na pumasok si Yejit sa bulwagan. Agad na nagulat ang pamilya. Isang prosecutor ang lumabas mula sa pamilyang mafia. Isa siyang traidor. May hinanakit na sabi ni Yejit sa kanyang tiyuhin, isang araw, hahabulin kita sa hustisya. Para pigilan para maiwasan ang pagsiklab ng gulo, dali-daling hinayla ni Fairoat ang kapatid niya palabas ng bahay. Pinakiusapan niya si Yejit na lisanin ang lungsod at tigilan na ang pakikipaglaro sa apoy.
Pero matigas ang ulo ni Yejit at ayaw makinig. Mula nang magpakita ang tiyuhin niya, ang pamilya nila ay nasa panganib at nagkawatak-watak. Malupit na pinatay ang ama niya. Pinagawa ng masamang gawain ng tiyuhin niya si Fair-Oath at dinala sa maling landas. Nangako si Yejit na pagbabayar niya ang tiyuhin niya. Si Fair-Oath naman ay nasa matinding sakit ang nararamdaman niya sa loob. Duguan ang kanyang mga kamay at wala ng pag-asa para sa kanya. Ginawa niya ang lahat ng ito para sa kanyang pamilya, ngunit walang nakauunawa sa kanya. Pagkatapos ay pumunta si Yejit sa kusina at tinanong si Osley kung pinipilit ba siyang manatili roon. Kaya niya itong tulungan. Nang mga sandaling yon, dumating si Fair-Oath. Ngumiti si Osley ng pilit at sinabi sa kanila na maayos lang siya. Kusa niyang pakakasalan si Fair-Oath. Nakikita ni Yejit ang mga pagsubok na pinagdadaanan ni Osley. Ngunit sa ngayon, nang wala ebidensya, hindi niya maikulong ang mga kriminal na ito, kaya kailangan niyang sumama kay Sem at umalis muna, na plano pang maghanap ng ibang pagkakataon para maaresto ang mga ito. Habang pinapanood niyang maglakad palayo ang mga kapatid niya, agad na nanubig ang mga mata ni Osley at nanghina ang loob niya sa sobrang pagsisisi. Medyo naawa si Fair-Oath, pero hindi sapat para palayain siya. Pagkatapos umiyak ni Osley, binalaan siya ni Fair-Oath na pirmahan ang mga papeles kung ayaw niyang mamatay ang kapatid niya. Bumalik si Osley sa lugar ng kasalan ng nalulungkot. May puso na malamig na parang abo, sinabi niyang oo, at nilagdaan ang kasal. Habang nagsisigawan ang mga tao, si Fair-Oath ay hinalikan ang kanyang buhok ng mahinahon. Itinapon ni Osley ang sertipiko ng kasal at hindi nagpakita ng anumang kabaitan sa kanyang pamilya. Nakitang sinusubukan pa ring paamuhin ni Osley ang kanyang pamilya, si Fair-Oath ay nagpasyang isama siya palabas. Habang nagmamaneho, ang bagong kasal ay pinigilan ng pulis. Sinabi ng mga pulis na ang sasakyan niya ay kamukha ng ninakaw at hiniling sa kanya na pumunta sa istasyon ng pulisya. Napatunayan nga, lahat ito ay plano ng kapatid ni Osley. Hindi makapaniwala si Sem na ang mabait niyang kapatid ay kusang loob na magpapakasal sa isang gangster at nag-aalala siyang masaktan nito. Kaya naman pinagtanong niya silang dalawa ng magkahiwalay, umaasang makakakita siya ng kahit anong pagkakaiba sa salaysay ni Convict Fair-Oath tungkol sa isang malubhang krimen. Ngunit laking gulat niya, mula nang magkakakilala, hanggang sa ma-inlove sila, pareho ang mga sinabi nila. Lumalabas na bago. Sa kasal, pinagplanuhan ni Fair-Oath at Osley ang kanilang mga pag-amin at gumawa ng kwento ng pag-iibigan, mula sa unang kita hanggang sa mabilis na pag-iisang dibdib. Para kumbinsihin si Sem, nagpakita pa sila ng pagmamahalan sa harap nito. Habang nagdadalawang isip si Sem, dumating ang isang mataas na opisyal ng pulisya at nagbabala na huwag silang pahirapan. Wala nang nagawa si Sem kundi hayaan silang umalis. Para maprotektahan si Osley sa kanyang pamilya, nagpasyang sumama si Fair-Oath sa kanya sa maliit niyang apartment. Nang biglang pumasok ang mga pulis sa bahay niya, at kumalat sa internet ang balita tungkol sa sapilitang pagpapakasal sa bride. Para hindi mapahamak ang kanyang kampanya bilang mayor, nagplanong magtipon si Namak ng pamilya para sa isang salo-salo at magpakita ng pagkakaisa. Tinawagan ni Fair-Oath si Osley para magbihis ng damit at sumama sa kanya sa restaurant, pero pinagbawalan niyang magsuot si Osley ng damit na may mataas na slit sa harap. Nang mabasa niya ang mga text messages ng nobyo nito, sumabog ang kanyang selos. Agad siyang nagtakda ng 3 alituntunin para kay Osley. Hindi pwede. Makikilala mo ang kapatid at kaibigan ko kapag wala ako. Dahil mag-asawa na tayo, kailangan mong itigil ang pakikipag-ugnayan sa mga ex mo. Kung susunod ka, pag-iisipan kong papayagan kang bumalik sa trabaho sa ospital. Wala nang nagawa si Osley kundi hayaan siyang isuot sa kanya ang singsing. Pagdating sa restaurant, tinawag ni Namak si Osley sa isang tabi para sa pribadong usapan. Binawarnan niya ito na huwag maggulo at maging maayos ang pag-uugali sa harap ng ibang tao. Kung sisirain niya ang kampanya niya bilang mayor, sisirain niya siya at ang kapatid nito. Walang takot, sinaway siya ni Osley at ipinahayag niyang hinding-hindi siya makikipagtulungan sa kanila. Sumakit ang mga salita ni Osley kay Namak. Lihim siyang nangakong gag-antay siya balang araw. Mukhang maayos ang pamilya sa panlabas, pero sa likod ng mga ngiti, maraming alitan at nakatagong motibo. Halimbawa, ang kapatid ni Fair-Oath ay palihim na nagbuntis ng hindi sinasabi sa iba.
Hindi lang tinulungan ni Ashley na itago ito, kundi tinulungan pa niya itong lokohin ang iba. Pagkatapos ng tanghalian, humarap ang pamilya sa mga reporter at nagkunwaring masayang pamilya. Nang tanungin ang kanyang pag-aasawa, ngumiti si Ashley ng peke at nagsinungaling tungkol sa pagmamahalan nila ni Fair-Oat. Pero hindi siya basta-basta. Ginamit din niya ang pagkakataon para madian ang pagtawanan si Namak dahil sa mga nagawa nito, na ikinailang ng huli. Pagkatapos ng panayam, galit na pumunta si Namak kay Fair-Oat. Si Ashley ay isang mapagmatigas at malayang babae. Ang pagpapanatili sa kanya ay makakasama lang sa pamilya natin. Mas mabuting alisin na siya para matapos na ang problema. Iniharap ni Fair-Oat ang kutsilyo sa pagitan ng mga daliri ng kanyang tiyuhin, babala na huwag itong lalapit kay Ashley. Alam niya ang ginagawa niya at aasikasuhin niya si Ashley. Galit na galit si Namak, natatakot na baka totoong nagmahal na si Fair-Oat kay Ashley. Para mapigilan ang tiyuhin niya, kailangan ni Fair-Oat na magbigay ng mahalagang bagay. Kaya nagsimula siyang maghanap ng ninakaw na kompyuter ng kanyang tiyuhin. Samantala, nahanap ng asawa ng pinsan ni Fair-Oat ang kompyuter. Ngunit traidor siya at balak ipagbili ang kompyuter sa kalaban ni Namak sa eleksyon. Pero bago pa maipadala ang kompyuter, dumating si Fair-Oat sa pinto. Mabilis siyang nagtago, hindi siya nakita ni Fair-Oat at itinutok nito ang atensyon sa taong may hawak ng kompyuter. Natakot ang lalaki at umamin na ipagbibili niya ang kompyuter sa alkalde. Habang magsasabi na sana ng pangalan ng traidor, kinasa ni Cunity ang baril para patahimikin siya. Hinanap ni Fair-Oat ang buong lugar, pero hindi niya nahanap si Cunity, kaya kinailangan na niyang umalis. Aaminin ko, hindi ka magiging traidor kung wala kang matalas na pang-aangkin at ang galing sa pagtatago. Pagkatapos noon, ibinigay ni Fair-Oat ang kompyuter sa kanyang tito, para makapag-focus ang tito niya sa pakikipaglaban sa mayor at hindi na mag-abala pa kay Ashley. Ngunit hindi niya alam na may malaking sikretong tungkol sa kanyang pagkatao ang nasa kompyuter. Lumalabas na si Fair-Oat pala ang tunay na anak ni Namak. Kaya pala sobra ang halaga ni Fair-Oat sa kanya at hinahayaan niya itong gawin ang gusto nito, pero hindi pa ito alam ni Fair-Oat. Mahigit 30 taon na ang nakararaan, nakilala ni Namak, isang may asawa na noon, ang ina ni Fair-Oat na bata pa sa isang nightclub. Nabighani siya rito sa unang kita, naging dahilan ng pagkawala ng kanyang pagkabirhen at nabuntis si Fair-Oat. Pero nalaman din ito ng kanyang biyenan at nagbantay itong patayin ng ina ni Fair-Oat. Wala nang nagawa si Namak kundi humanap ng barbero sa isang malayong lungsod at inayos ang pagpapakasal sa ina ni Fair-Oat. Napakabait ng barbero at minahal si Fair-Oat na parang tunay na anak. Nang maglaon, ang ina ni Fair-Oat at ang barbero ay nagkaanak pa ng kapatid ni Fair-Oat. Sa mga nakalipas na taon, si Namak ay nagpapanggap na tiyuhin ni Fair-Oat. Nang 12 taong gulang si Fair-Oat, ang asawa at anak ni Namak ay namatay dahil sa mga kaaway niya. Kaya't nagpunta siya sa barbero at nais na makasama muli ang kanyang natitirang anak, si Fair-Oat. Mariing tumanggi ang barbero, dahil sa pag-aalala na si Fair-Oat ay mapapahamak. Kaya't umupa si Namak ng isang mamamatay tao at, mismo sa harapan ni Fair-Oat, pinatay ang barbero. Para mapapayag si Fair-Oat na sumama sa kanya, nilinlang niya si Fair-Oat na siya ang magpitik sa baril na nakatutok sa mamamatay tao sa ilalim ng dahilan ng paghihiganti. Mula nang may dugo na sa kanyang mga kamay, hindi na nakahanap ng kapayapaan si Fair-Oat. Kaya't sinundan niya si Namak sa isang landas na walang pag-asa ng pagbabalik. Sa kabilang banda, ang kasintahan ni Ashley ay dumating sa apartment ni Fair-Oat at kinausap ang property manager para tawagin si Ashley na lumabas para salubungin siya. Nakita ito ng tauhan ni Fair-Oat at agad na tinawag si Fair-Oat. Galit na tinanong ng boyfriend si Ashley kung bakit bigla na lang itong nag-asawa ng iba. Puno ng sama ng loob si Ashley, pero hindi siya naglakas loob na sabihin ang totoo at napaiyak na lamang. Maya-maya pa, padabog na bumalik si Fair-Oat at hinayla si Ashley palayo. Hinarang siya ng boyfriend pero itinulak siya ni Fair-Oat. Nag-away ang dalawang lalaki nang may matinding galit. Ngunit ang isang mahihinang doktor ay hindi kapantay ng isang kilalang mamamatay tao. Isang sugatang kasintahan ang nakapanood na lamang habang dinadala ang kanyang kasintahan ng ibang lalaki. Pagbalik sa apartment, sinaway ni Fair-Oat si Ashley dahil sa hindi pagtupad sa pangako at gusto siyang sawayin.
Hindi maintindihan ni Ashley kung bakit siya galit na galit. Itinulak siya ni Fair Oat sa kama at paulit-ulit na diniinan na siya ang babae niya. Lihim na kinuha ni Ashley ang kutsilyo sa ilalim ng unan at sinaksak si Fair Oat sa tiyan. Kaya naman, huwag mag-atubiling magkomento at ibahagi ang inyong mga saloobin. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel.